Hello mga stories, welcome back sa ating content. Sa mga stories, meron tayo i-react ito, no? May mag-react tayo sa about sa na balita ko as of the recording ito ay kung kilala nito si Papa Jack or yun, kilala si John si Mr. John Delgado, also known as si Papa Jack or si Papa Jackson sa kasalukuyan. Siya yung radio DJ na Love Guru. Kung alam niya yung dati siyang DJ ng Love Radio, 'di ba? Tapos kalaunan na kaka-resign siya sa Energy FM. At ngayon, meron kasing nagkakaroon ng usap-usapan dito. So, mga stories, meron siyang, medyo same scenario ito sa nangyayari about the company between the employee or and the company. So, at mamaya, meron ditong comment section na na comment sections na babasahin ko dito. Ito ay isang allegedly. Pero bago lahat, i-play ko muna ito, yung sinabi nito ni Mr. Fu. Ito galing ito sa Energy FM, galing just sa Win Radio, galing sa Wow FM, di ba? Avid listener ako dyan, dati nung mga mga 2010s, mga 2010s, mga ganyan, hanggang doon lang. Pero na share mga podcast na. Pero, sige, pangalan natin saglit. Ito yung galing ito kay Mr. Fu. At, totoo ba na magkakagalit ba ito? Alamin natin yan, mga stories. Ito galing ito sa Marites MU Entertainment or Marites University. Ito yan. So, may exclusive showbiz scoop sali na sa ating Facebook community group. I-click lang ang pinned link sa live chat. Okay, so yan siya. Sa promotions dito ng mga stories. So, ito na. Subscribe! So, ito na siya. Babo na sa radyo, Sir Po. Correct. Naku, ayan yan po si Papa Jack sa kanya na actually personal niya itong Facebook account at sinabi niya, I gave it my all. It was almost spiritual. It was a journey I can look back to and always be proud of. Thank you all. Okay, so nakalagay, ito pala si Mr. John Gemperde. Ayun. Basta siya yun. Also known as si Papa John. Or yun yung kanyang call sign sa kanyang DJ. Okay? Pero sa Energy naman, Papa Jackson naman. Yun. Kaya naman na si Papa Jack ay galing Love Radio. For the longest time din talaga siya na sumikat. Tapos, nawala siya sa Love Radio. Napunta siya sa Energy FM kung saan ako nanggaling. So, pag alis ko, siyang pumasok sa Energy FM. So, recently, lately, Yan pala tunay yung pangalan? yun ang tunay. Kaya pala may lab kayo. Wala. Pareng! Actually, sabi namin, akala ng mga tao, nag-aaway kami kasi akala nila kaya ako umalis kasi pinalitan niya ako. Pero di ba yun totoo? Hindi totoo yun kasi Okay, hindi daw, ito rin sinabi, hindi daw totoo yun. Kasi spoken na siya ng 2010 yun, yung bakit yan, parang, bakit parang umalis si Mr. Fu, tapos umalis si Papa Jackson. Doon nagkaroon ng speculation sa mga usap-usapan. Ngayon, hindi daw totoo yun. Siguro nagkataon lang yun nangyari, di ba? So, yun yung simulat sa pool, yung totoong nangyari. Sige,
Nung nag-resign ako sa Energy, hindi muna pina-announce ng Energy na nag-resign ako. Pero, Ano yun nasa work scope ng kanilang kumpanya na hindi dapat i-announce yun. Siguro, sila lang, very last na lang, parang ganun. Yung parang very last time na lang, or last day na lang yun, kumbaga. Pero depende sa depende sa kumpanya ng radyo na pwedeng hindi i-announce or pwedeng i-announce. Pero nasa yun. Pero meron akong by the way, bago ito tuloy, may bonus ako dito. I-react natin na same yung scenario na si DJ Kara. Kung naalala mo yung 2017 na nangyari, yung bigla siyang 2017 eh. Basta hanapin natin yun. I-react natin yun. Kasi nangyari yun, medyo may speculation din ako dun eh. So, i-react ko yun. Medyo way back yun, yung bakit siya umalis sa video. Dadaanan natin yan mamaya lang. So, tuloy natin to. pasok na talaga si Papa Jack. Pero, umalis na talaga ako. Lumipat din naman ako ng ibang radio station. So, anyway. So, 9 years din siya sa Energy FM. Parang ang last airing niya noong Friday. So, ngayon, hindi na siya i-air dahil hindi na siya masaya dun sa kanalulugan na. After 9 years, kaya ganyan yung statement niya. So, parang, kaya kami nakapag-communicate kasi parang medyo similar yung nangyari sa akin noong nandun ako at yung nangyari sa kanya ngayon. With the same station. With the same station, with the same characters. Really? Ay, Same. Ako umabot ng 9 years, ikaw? Ako umabot ako ng 5 years. Hindi. Kasi si Father Jack 9 years no. Oo nga. Kasi pa yun eh. Ito kasi si Mr. Pooh. Dati Energy FM. 91.5 pa yun na time. 91.5 tapos lumipat siya sa Wawe FM. Yung 103.5. Which is under pa naman ng, hindi pa yun eh, hawak ng Villarin. Hawak pa ng ewan ko lang kung ito sila na medyo sister station ng Magic, gano'n. Ewan ko. Bago kasi yung mahawak ng umawag kasi, parang sister station yun eh. 99.5, Magic, ganyan. Tapos yung Wave noon, tapos yung 103.5. Apat sila eh, yung apat nila. At ngayon, iba-iba ng may awak niya. Parang binita atin siguro. Hindi ako sure sa pangyayari. Comment section yung pa-comment na lang kung ano yung history nun, kung bakit sila Dati kasi, apat sila yung hawak ng radyo na yun. Ngayon, isa na lang. Yung sa sa radyo na yun. Kaya, yun. Kasi yung 103.5 yun, pangmasa yung waweton na yun. Ngayon, tapos yung since umalis si Mr. Pooh, tapos nagiging rebranding na K-Light na. Tapos yung K-Light na nagiging, O-Radio na. Hawak ng Villan na yun. Anyway, sige. Ako lang kung tutuloy doon sa Wikipedia. Sige, balik ka tayo dito sa mga issue na ito. Okay? 6 years ako total, pero yung hati, 4 years siya pa 2 years. Kaya lagi ko sinasabi sa kanya na kung kaya niya, mas matapang ka sa akin, tsaka mas agresibo ka. Pero sabi niya, tawag sa akin Paps, pero Paps, hindi na talaga ako. Hindi na kinaya. Hindi na niya kinaya. So, nag-resign na siya. Hindi niya muna sinasabi kung siya ba ay lilipat ng radio station o mag-iiba na ba siya ng gagawin bilang marami na mga online shows ngayon. So, yun lang. All the best sa'yo, Papa Jack. At marami ka namang fans. Actually, hindi na nga Papa Jack yung ginagamit yung pangalan. Ano lang? Papa Jackson. Kasi, Yun. Kasi yun eh. Kasi, bakit pinapalitan kasi? Dati kasi, ito yung kasi yung yun yung explain niya
kung bakit exclusive lang yung gagamitin na yun, yung call sign na yun. Kasi ang call sign kasi exclusive lang sa ganung kumpanya. Tapos hindi pwedeng gamitin sa ibang stasyon yun. Kaya mapapansin nyo bakit na yung sa Love Radio papajack lang. Pero pag yung dating sa Energy FM, Papa Jackson na. Di ba? Papajack. Kaya mayroon kasi ang sabi according sa sa comments exclusive lang yun sa yung call sign lang sa kanila. So, kaya napapansin mo bakit nagkaiba. Even yung kay Kuya Chito, yung sa dati siyang Yes FM, ang gamit niya Chico Loco. Pagdating sa pagdating sa ibang stasyon like sa MOR, Kuya Chico naman yun. Kaya yun yung gamit niya. Ganon din yung kay DJ Kara, Gandang Kara. Dati, ang gamit niya is gaya sa Love Radio, Kara Cariñosa. Ngayon, pinalitan na is Gandang Kara na. O DJ Kara. Kaya, alam ko. Kaya merong reason na kung bakit. Kaya mamaya, i-react natin kung bakit, na reason kung bakit siya nagkakaroon ng depression daw. May sinasabi siya din kung bakit At ang masaklap ba doon, mamaya, kung bakit pati yung Facebook ay surrender pa rin niya. Kahit personal account yan. Ang saklap nun, di ba? Pero sige, yun kasi yung sabi niya noon, okay? Yun yung sinabi niya. So, mamaya, mamaya titalakay natin. Pero for that, tuloy natin ito sa video nito. Yeah. Ang alam ko yung Bawal ng gamitin. Kasi the name Papa Jack is exclusive Oh, sa exclusive. original niya. Exclusive yan. Which is GMA ba yan? Love Radio. So, nung lumipat siya sa Energy, ginawa Papa Jack. But of course, hindi na sana yung tao doon. Yun ang ginagamit na Papa Jackson. Pero mas Tawag pa rin sa kanya na iba. Pero paglipat niya, ano pa yung name? Pero ngayon, siguro, I don't think na mag-own the Energy yung Papa Jack. Pero pwede pa rin siya ng Papa Jack. Ang dagdagan mo, Jack. Iba yun. Oo. Nauna sa akin yan. Naman yan. Pumasok ako sa radio industry, parang 5 years na siya. Nakakatawa ng boses kasi yan, di ba? Pero Nakikinggan mo sa post kayo, may prinsa lang. May kasi, doon siya na, may humor, kasi si Papa Jackson. May humor kasi, at nakuha kasi attention ng mga listeners. Gumamit siya ng mga laptop, di ba? Doon siya, parang, doon siya yung parang nakuha yung attention ng mga listeners. Lalo na sa gabi, ganitong this oras ng gabi. Kaya yun, yan na kukuha ng attention doon. So, tuloy. Wala. Parang may gusto ka ngayon, Fly. Hindi kasi, di ba nauso noon yung mga DJ, lagi sumasali sa mga game show. So lahat siya ni-racket na, yung Bulaga, yung mga Family Feud, yung mga... So doon lang kami nagkikita. Tapos, naging magkatapat yung show namin sa gabi noon. Yun yung kasagsagan ng mga mega noon. Ito labanan. Oo. Tapos, tapatan doon yung Love Radio and Energy. So, doon, on kumbaga noon. So may rival So, dyan. akala nila Cheated. Gagaling talaga. Pero Pero wala. Wala walang secret talaga. affair. Ay, wala. Although naging crush ko sa sang... Oh, Ayun. mami. Naipalabas. Ano? Salitin. So anyway, all the best to Papa Jack. All the best, Papa Jack. Okay, so yun lang naman na ngayon, mga stories, yung tatalakay natin, ito kay DJ Kara, matagal-tagal na to, gusto ko talaga i-react ito, noon pa lang. Kasi nung time na yun noon, hindi pa ako vlogger, hindi pa ako sikat noon, hindi pa ako gano'ng content creator. Kasi, kasi nawala kasi akong gadgets, especially sa phone nito. Okay? Lalo na kasi yung phone is, at saka, wala pa akong, di pa gano'n yung wifi noon, okay? So, 2070.
3G pa noon, wala pang 4G. Pero, papakita ko sa inyo na matagal na to at na-found out ko to, medyo di ko maiwasan makokonekto sa mga between the employees at saka the company. So, ito yung ito yung ito yung isang allegedly. Ito galing to 7 years ago. Ito, 2018 pala, November 13. So, bakit sabi niya, nakalagay dito, bakit ako nawala sa radio? Goodbye radio, hello YouTube, paalam ka. So, ito yung si DJ Kara. Ay dating tawag, call sign sa radio ay DJ Kara Carinosa. So, ito siya. Ito yung, kung hindi nyo kilala ito si DJ Kara, siya yung voice over ng karamihan sa mga anime, ganito, or sa mga k-drama. Ewan ko, yun yung kasi mostly yung parang racket niya so, pero ito yung uncovered truth dito sa pinapasukan. Parang yun. Hi! Hello! Kumusta naman kayo guys? Ako, okay na okay ako. Ang dami pa rin naging message at nagawa ko ngayon maliban sa YouTube. So, eto na, finally, pwede na ako magsalita. Ang reason dati kaya hindi ako makapagsalita before, kasi matagal ko bago natuldukan, finally, yung aking status sa former station ko. So actually before, gumawa na talaga ako ng video kung bakit ako nawala sa Love Radio. Kaya lang, hindi ko talaga siya na-upload dahil nung time na yun, hindi ako umiere, pero part pa rin ako ng company. Medyo magulo, di ba? Pero yun na ngayon. So ngayon, finally, masasabi ko na wala na talaga ako doon. So itong ginawa kong video before na aking pamamaalam, ipapakita ko sa inyo, pero hindi na buo ako, hindi na lang ipapakita ko sa inyo. Kasi masyadong mabigat. At saka nung time na ginawa ko tong video na to, sobrang lugmok na lugmok talaga ako, depressed, nanghihina. So yun, konti lang ipapakita ko sa inyo para lang makita nyo kung ano yung pinagdaanan ko before at ano ko before sa kung ano na ako ngayon na nakamove on na ako. So eto, hindi naman din kadali umalis. Kasi hindi ganun kadali maghanap agad ng trabaho. Palit. Hirap talaga maghanap. Tututusin. Di lang mga DJs, kahit yung mga ibang position like, katulad ako, na dati sales, tapos from the sales, tapos IT, tapos data encoder. Ang hirap. Hindi siya yung parang dapat kung ano yung swak sa'yo, andun ka agad. Ang problem kasi dito yung profession mo kung okay ba to o hindi. Minsan kasi yung iba kasi hindi siya pasok sa qualified, yung iba naman overqualified. May ganun talaga yung mga kumpanya. Pero naiintindihan ko yung mga ganyan. Hindi ako hindi ako sa masama. Pero may mga iba kasi na dapat working niya 12 hours 12 hours a day. Hindi siya yun, parang ang hirap nun. Kailangan tapusin, ganito, ganyan. Imagine mo yun, no? Marami nagre-resign sa mga ganyan na yung na burn out kaya minsan talaga sinasabi na ito baka ma-burn out ka. Minsan 16 hours a day, kulang sa tulog, ganito, ganyan. Di ba? Yan, burnout yun, man. Tuloy. ako lang yung breadwinner tapos nanay ko. Kasi, Naku, diba? breadwinner pa naman yung nanay. Doon, tuloy. Maraming pakay na nagtutulay sa amin. Kaya ako lang lahat. So yun, maraming salamat po sa inyo. Lalo na sa mga Busy talaga. Na-appreciate ko lahat. Hindi po madali yung mga naging pinagdaanan ko. And kailangan mag-move on kasi wala naman ako choice kundi mag-move on.
So, ayan, yan na lang ipapakita ko sa inyo, guys. The reason kung bakit pinakita ko pa sa inyo to is because gusto ko lang malaman no na dumaan talaga ako sa depression stage. At kung sino man sa inyo yung may kagaya ng pinagdaanan ko or pinagdadaanan nyo pa rin hanggang ngayon nade-depress, nalulungkot, parang feeling nyo wala na kayong magandang mangyayari sa inyo or wala ng pag-asa, huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Kasi kita nyo naman yung transition before, di ba? Sa ngayon, na sobrang happy na, yan po ako noon. Ibig sabihin lang yan, lahat ng bagay na masasakit ay natatapos din. So, kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, natatapos at natatapos din yan. Okay. So, yun lang, lang naman yan, no? Ano lang. Pero, kasi pero isa-summarize ko to sa video na to. Ito sinabi niya dito, no, sa, ito, iyanin ko na lang. Kung kailan siya na, Huwag kang mawalan. sinabi siya dito. Ayun na nga. So, diretsahan na po tayo. Dito ko na lang sasabihin kung ano ba yung dahilan kung ako nawala sa radyo at kung ano bang ginagawa ko ngayon, kumusta na ba ako. Kasi sa mga vlogs ko, nakikita niya lang puro kaya ano ba yung mga pinagdaanan ko, ano ba yung mga nangyari. So, diretsahan na tayo dahil parang na naman akong tao. So, diretsahin ko na po Mukha nga, tayo. So, nagka-problema po ako dati yung station because of my YouTube channel. See? Di ba? Yan yung sinasabi niya. Yun nga yung nagkaroon ng problema. Dahil sa YouTube channel. Kasi, imagine mo even, ito yung sabi na, pati personal YouTube iso-surrender. My gosh, ang daming memories dun. Kahit yung if ever sa kalagayan ko, oh my God, yung mga history ko, history ng yung mga videos ko naka-private, i-surrender lang doon ng ganun-ganun lang. Sayang yun, men. Dahil lang doon na, di ba? Ikasa naman na gagawa ako, nasan yung mga past videos ko. Di ba? Na, for me, hindi ako papayag yun. That's my personal, di ba? Yeah, katulad niyan yung itong Marky Stories. So this is my this is my personal YouTube account ko. Yan yung pinaka-primary ko. Secondary na rin yung Stories Vlog PH at saka yung Stories AIC. Yun yung mga secondary account ko, yung mga backup account ko kumbaga. Pero ang primary ko itong mismo ng aking Marky Stories na to. Di ba? Yes, at saka sa interest, kung may mga private na videos ako doon, na nakatago doon. Since 2005 na andun pa rin yun. Hindi ko pina-public size kasi, medyo medyo may mga iba, may mga copyrighted, baka kasi ma-plug ako. At yung merong na yung iba pa, pangit ang quality, hindi ko gusto, may mga private person na yan, ayoko i-publicize yung mga pamumukha nila. Kaya pinabit ko yan, yung video. With all due respect sa ibang, ibang na-expose sa video. Kaya, yun. Yan yung reason kung bakit yun yung sa YouTube channel. So, ito, mga stories. Ito, yan, balikan na lang natin itong video nito. Sabi niya dito, kung bakit daw nalis. Ito, allegedly lang to sasabihin, sa mga comment sections to, ko na lang, screenshot ko to, ipapakita ko sa inyo dito. So, mga stories, sabi niya dito, manager kasi si Papa Jack, tapos daming new rules daw sa taas ng station na hindi niya kakayanin daw. Dami daw aalisin, may babago, tapos ayaw daw gawin ni Papa Jack dahil maapektuhan sa kanya mental health. Yeah, kaya na siya nag-resign. Wow. This is this is allegedly post kung totoo man to or what. Kasi medyo ayaw kong jump to conclusion kung totoo ba yung sinasabi niya. So, ayun sabi niya dito sa isang
isa pang other post naman to, sabi niya, company etiquette. Hindi ka pwedeng basta-basta mag-disclose ng pribadong usapin sa company na pinapasukan mo. Pwede kang kasuhan ng employer mo. Ganun, di ba? Kaya minsan talaga, mga stories. Kaya ako, this is, ano lang, parang, yan, katulad yan na, ano, yan, katulad yan, minsan may mga company na kahit yung YouTube channel mo, pwede mong i-resurrender kasi may, ewan ko lang kung ano yan, kung part ba, ito'y parang kasama sa kontrata, ganito, ganyan. Ewan ko lang, kaya nasa, ewan ko kung ano yung, kung may disclosure ba dito o nasa kontrata ba yan o kung isusurrender ba yan, ganito, ganyan. Even dito dito katulad again ito sa sinasabi niya is sa alleged lang to. Kaya may mga comment dito na alleged lang. Okay? So, ngayon mga stories, ito masasabi ko lang, kasi dito may mga tao talagang may darating at merong taon talaga aalis. Hindi kasi siya permanent tutusin eh. Even din ako, pag minsan talaga pag papasok ako sa kumpanya, minsan din aalis din ako sa kumpanya. Wag, hindi totoo na sinasabi, hindi kasi kayo, palibasan, hindi kayo loyal. I don't think yung sinasabi nyo yung loyal na yan, ano yun di nyo alam kung saan tatagal yung loyal na yan. Guys. Minsan kasi, hindi kami hangganan na rin yung mga loyal na yan. Di nyo alam kung kakampihan ba kayo o hindi eh. Tandaan nyo mga stories. Kahit kahit loyal ka pa, kahit under ka pa niyan, tandaan nyo, hanggang pa hindi kayo kakampihan. Kahit magkasakit pa kayo, kahit mamamatay pa kayo, hindi kayo tatanggol ng mga kumpanya. Tandaan mo yun. Yun lang yun yung masasabi ko dyan. Wala akong dinidiscuss dito sinong mga company. Ang sa akin is for general lang yan. May mga kasi, hindi katulad sa ibang bansa, pag ikaw ay nagkasakit, hindi sagot ng kumpanya. Yung iba, sagot ng kumpanya, hindi na yung gobyerno. Dito kasi, ang sagot lang yan, SSS. Diba? Iba naman yung PhilHealth, yan lang yung sagot. Diba? Tapos, kailangan pa ng requirements. Anyway, yun ang masasabi ko dito. So ngayon, yung as of now, na siya, naka-livestream na siya sa FB. Ang masasabi ko lang dyan is, well, keep chasing your dreams. Hindi pa uli lahat sa... At saka, sana request ko, mas sana siya, since na online, siya, parang nag-online na siya. Gawa na siya ng mas maganda na gawa siya ng Spotify, yung podcast. Gawin siya ng parang gawa siya ng malayan. Kasi ang segment niya is petty needs eh. Pwede siyang gumawa ng kahit yung YouTube channel, pati na Spotify. Gawa siya ng sa Spotify yung pang podcast. Convert niya yung mga usap ninyo sa Spotify. Kasi hindi lahat ng hindi lahat ng tao nasa Facebook eh. Oo. Minsan nasa YouTube, minsan sa Spotify. Yun ang mas maganda, yun ang kasi for request ko lang doon. Yun lang mga stories. So, yun lang masasabi ko dito. Kung gusto nyo mga ibang video, like, share, subscribe sa ating channel.
And create a relationship. Thank you, Hen. Have a good episode. Bye.